Toy, wait ka muna dito ha. May pupuntahan lang ako saglit. Oy. Mate. Doon niya ako pinagabang sa mismong abangan ng eroplano na sasakyan ko. Kaya tamang dasal na lang ako noon na sana di muna dumating yung eroplano habang wala pa yung nag-a-assist sa akin. Kasi hindi ko alam kung paano sumakay. At makalipas lang ng ilang minuto ay bumalik na siya at sinabi sa akin na meron daw ako makakasabay na kaedad ko sumakay sa eroplano. At nung narinig ko yun, ay biglang nawala yung kaba ko. Yun, may makakasabay daw ako. May makakakwentuhan na ako habang nakasakay sa eroplano. Tapos kaedad ko pa. So eto nga pala si Rio ang makakasabay mo. Balikan ko na lang kayo dito pag dumating na yung eroplanong sasakyan nyo ha. Walang jo, babae pala yung makakasabay ko, kala ko'y lalaki. Pero gumaan naman na yung pakiramdam ko dahil meron na ako makakasabay sumakay sa eroplano. Pero ang problema ay di ko alam kung anong itatapik ko para makapagkwentuhan sa kanya. Noong mga panahon pa naman na yun, ay puro pagdodota at paglalaro sa labas ng bahay ang inaatupag ko. At halata na din sa itsura ng kasama ko na wala siyang interes sa mga ganong klaseng bagay. At makalipas ng ilang oras na walang imikan, ay dumating na rin yung eroplano na sasakyan namin. At dahil sayang passenger kami, hindi na kami pinapila at pinauna na kami pasakayin sa eroplano. At nung pagpasok ko ay talaga namang oh my gulay. Ang ganda sa loob. At pagkatapos nun ay hinatid na kami ng flight attendant sa aming upuan. Ang pwesto ko ay nasa tabing bintana tapos siya naman ay naandun sa kabilang row. At nung nakapasok na ang lahat at nakaupo na sila sa kanilang pwesto ay nagsimula ng umandar yung eroplano. Ladies and gentlemen, power center to Minneapolis. Well, it's off the cloudy, temperature in the 60s and southwest wind between 10 and 20 miles per hour. Please return to your seats after the seatbelt so flight attendants for the cross check. Sabay pabilis na ng pabilis yung andar namin. Tapos maya-maya, nararamdaman ko na lumilipad na yung eroplano. Kasi, nakatagilid na kami. Noong mga oras na yun ang bigat ng pakiramdam ko. Sabay parang may naipit sa tenga ko. Alam nyo ba yung pakiramdam sa tuwing nasisid kayo sa malalim pag naligo kayong swimming pool? Di ba ang sakit sa tenga? Ganun ang pakiramdam. Pero hindi mo na yung mararamdaman pag nasa ere na kayo. Kaya taman chillin like kabilin na lang ako nung nasa ere na yung eroplano. Tapos mangha-mangha pa ako dun sa upuan na nasa harapan ko. Kasi merong touchscreen. Nani daw what? Pwede ka maglaro dun o kaya naman manood ng pelikula. Pero ang pinaka-the best talaga dun mga repa ay merong libreng pagkain. Literal na nasa heaven ako. At pagkatapos na mahabang biyahe at malapit na kami sa Hong Kong, ay pinaupo kami ng flight attendant sa unahan katabi ng pinto para kami yung una makalabas. At nung muli na ulit kami nagkatabi, ay gusto ko talaga makipagkwentuhan sa kanya. Kaso wala akong maisip na maitapik. Kaya nung nakarating na kami sa airport at malanding ng eroplano, ay bigla akong sinampal ng lamig. December kasi kaya ganun. Grabe, di kinaya ng jacket ko. At para sa mga nagtatanong kung may snow ba sa Hong Kong, wala. Kala ko anong una meron, kaso wala. Tapos nung lumanding na kami at binuksan na ang pinto, ay may sumalubong sa amin na babaeng Chinese. Siya mag-a-assist sa amin sa loob ng airport doon sa Hong Kong. Pagkatapos nun, ay chinek na ng mga papeles namin. Sabay makalipas lang ng ilang minuto, ay bumalik siya sa amin sabay tanong ng, "Are you two couple?" Ha? Walang jo, pinagkamalan pa kaming couple. You gave me a chance, I would take it. It's a shot.